Sa isang maliit at tahimik na baryo sa lalawigan ng Rizal, may isang batang lalaki na nagngangalang Marco. Siya ay 16 na taong gulang, payat, maitim dahil sa araw, at palaging nakasuot ng lumang tsinelas na halos mapigtas na sa sobrang gamit. Ang kanilang bahay ay gawa lamang sa kahoy at yero, at tuwing umuulan, kinakailangan pa nilang maglagay ng mga timba sa sahig upang saluhin ang mga patak ng tubig na tumutulo mula sa bubong. Lumaki si Marco sa hirap. Ang kanyang ama ay isang construction worker na hindi palaging may trabaho, at ang kanyang ina naman ay naglalabada para sa mga kapitbahay. Minsan ay sapat ang kanilang kinikita para sa isang simpleng hapunan, ngunit kadalasan ay nagkakasya sila sa tuyo at kanin, o kaya'y instant noodles na pinaghahati-hatian nilang pamilya. Sa kabila ng kanilang kahirapan, si Marco ay may isang bagay na nagbibigay sa kanya ng kakaibang saya: ang paglalaro ng Mobile Legends. Bang Bang. Nagsimula ito nang minsang makihiram siya ng cellphone sa kanyang kaklase. Noon, wala pa siyang sariling gadget at bihira lamang siyang makapaglaro. Ngunit sa unang beses niyang nahawakan ang laro, tila may nagbukas na pinto sa kanyang isipan. Mabilis niyang naunawaan ang mga mekanika ng laro, kung paano gumalaw ang mga hero, at kung paano magplano ng estratehiya. Hindi nagtagal, napansin ng kanyang mga kaklase na kakaiba ang galing ni Marco. Kahit minsan lang siyang makalaro, tila ba likas sa kanya ang husay. Siya ang tipo ng manlalaro na kayang magbasa ng galaw ng kalaban, gumawa ng desisyon sa tamang oras, at magdala ng buong koponan patungo sa tagumpay. Ngunit sa bahay, hindi ganoon kadali ang lahat. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, napansin ng kanyang ama na lagi siyang nakatingin sa cellphone na hiniram niya. "Marco, tigilan mo muna yan," sabi ng kanyang ama, may halong pagod at inis sa boses. "Hindi ka yayaman dyan sa kakalaro." Tahimik lamang si Marco. Hindi niya masagot ang kanyang ama dahil sa totoo lang, hindi rin niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang hilig. Ngunit sa kanyang puso, may munting tinig na nagsasabing may kakaiba sa larong iyon. Hindi lang ito basta libangan, parang may mas malalim na dahilan kung bakit siya nahuhumaling dito. Kinabukasan, nagpasya si Marco na maghanap ng paraan upang makapaglaro ng mas madalas. Nakiusap siya sa isang kapitbahay na may computer shop. Kapalit ng paglilinis at pagtulong sa mga gawain, pinayagan siyang makalaro ng ilang oras kada araw. Doon lalo nahasa ang kanyang kakayahan. Araw-araw pagkatapos ng eskwela, dumidiretso siya sa shop. Hindi siya sumasama sa barkada, hindi rin siya naglalaro sa kalsada tulad ng ibang kabataan. Ang mundo niya ay umiikot sa isang screen, sa mga laban, sa mga hero, at sa pangarap na unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Habang lumilipas ang mga linggo, nagsimula siyang sumali sa mga online tournament na may maliliit na premyo. Sa una, hindi siya nananalo. Maraming beses siyang natalo, pinagtawanan at minamaliit ng iba.
ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat pagkatalo, mas lalo siyang natututo. Pinag-aaralan niya ang mga galaw ng kalaban, pinapanood ang replay ng kanyang mga laban, at inaayos ang kanyang estratehiya. Isang araw, dumating ang pagkakataon na hindi niya inaasahan. May isang lokal na torneo sa kanilang lugar na may premyong pera. Hindi ito kalakihan, ngunit para kay Marco, napakalaking bagay na nito. Naglakas loob siyang sumali, kasama ang ilang kabataang nakilala niya sa computer shop. Marami ang nagduda sa kanilang koponan. Wala silang kilalang pangalan, wala silang sponsor, at higit sa lahat, wala silang karanasan sa malalaking laban. Ngunit sa unang laro pa lamang, nagulat ang lahat. Pinamunuan ni Marco ang kanyang koponan ng may kumpiyansa. Ang kanyang mga desisyon ay mabilis at tama. Ang kanyang galaw ay eksakto. At ang kanyang diskarte ay tila lampas sa kanyang edad. Isa-isa nilang tinalo ang mga kalaban hanggang sa makarating sila sa finals. Ang laban ay dikit. Parehong malakas ang dalawang koponan. Maraming beses na muntik nang matalo si Marco at ang kanyang mga kasama. Ngunit sa huling sandali, gumawa siya ng isang desisyong nagbago ng takbo ng laban. Isang matapang na pag-atake. Isang galaw na puno ng panganib. At isang tagumpay na hindi nila malilimutan. Nang ideklara ang kanilang panalo, hindi makapaniwala si Marco. Hawak niya ang unang premyo, ang unang perang napanalunan niya mula sa paglalaro. Hindi ito kalakihan sa paningin ng iba. Ngunit para sa kanya, ito ang patunay na may patutunguhan ang kanyang ginagawa. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, ibinigay niya ang pera sa kanyang ina. "Matulong ko po," mahina niyang sabi. Napaluha ang kanyang ina, hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil sa pagsisikap ng kanyang anak. Mula sa araw na iyon, unti-unting nagbago ang pananaw ni Marco. Hindi na lamang ito laro. Isa na itong oportunidad. Isang daan palabas sa kahirapan. At isang pangarap na handa niyang ipaglaban kahit gaano pa ito kahirap. Ngunit hindi niya alam, ang landas na kanyang tatahakin ay puno ng pagsubok, tukso, at mga desisyong magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw ng magising si Marco kinabukasan. Tahimik ang kanilang bahay, tanging huni ng mga ibon at mahinang ingay ng hangin ang maririnig. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, tila may nag-aalab na bagong sigla. Hindi na siya katulad ng dati. Hawak niya ngayon ang isang patunay na ang kanyang hilig sa Mobile Legends, Bang Bang, ay maaaring maging susi sa pagbabago ng kanilang buhay. Habang nag-aalmusal ng simpleng pandesal at kape, napansin ng kanyang ama ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. "Bakit parang ang aga mong gumising ngayon?" tanong nito. "May plano po ako, Tay," sagot ni Marco. "Gusto ko pong sumali pa sa mas malalaking torneo." Hindi agad sumagot ang kanyang ama. Sa halip, tinitigan lamang siya nito
tila sinusukat kung ang mga salita ng anak ay bunga lamang ng panandaliang kasiyahan o isang seryosong pangarap. "Sigurado ka ba dyan?" tanong ng kanyang ama matapos ang ilang sandali. "Hindi biro ang pinapasok mo." "Opo," matatag na sagot ni Marco. "Gusto ko pong subukan." Tahimik na tumango ang kanyang ama. Hindi pa man lubos ang kanyang paniniwala. Nakita niya ang determinasyon sa anak, isang bagay na hindi niya kayang hadlangan. Mula noon, mas naging seryoso si Marco sa kanyang ginagawa. Hindi na lamang siya basta naglalaro. Naging bahagi na ito ng kanyang araw-araw na disiplina. Gumigising siya ng maaga para mag-aral, pumapasok sa eskwela, at pagkatapos ay diretso sa computer shop upang magsanay. Pinag-aaralan niya ang bawat detalye, ang tamang posisyon, timing, at estratehiya. Pinapanood niya ang mga laban ng mga profesional na manlalaro at sinusubukang gayahin ang kanilang mga galaw. Unti-unti, napansin ng ibang tao ang kanyang pag-unlad. May mga mas matatandang manlalaro na lumalapit sa kanya, nagtatanong kung maaari siyang makasama sa kanilang koponan. May mga nag-aalok ng mas seryosong laban, mas malalaking premyo, at mas matinding kompetisyon. Isang hapon, habang naglalaro siya sa shop, may isang lalaking lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at may dalang cellphone na tila laging ginagamit. "Ano pangalan mo?" tanong nito. "Marco po," sagot niya. "Magaling ka," diretsong sabi ng lalaki. "Napanood kita kanina, may potential ka." Hindi agad nakaimik si Marco. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng papuri mula sa estranghero. "May team ako," dugtong ng lalaki. "Sumasali kami sa mas malalaking torneo sa online. Kung gusto mo, pwede kitang isama." Napaisip si Marco. Ito na ba ang pagkakataon na hinihintay niya? "Anong team po?" tanong niya. "Baguhan pa lang kami," sagot ng lalaki. "Pero may plano kaming lumaban sa mas mataas na level." Hindi nagtagal, pumayag si Marco. Sumali siya sa koponan at doon nagsimula ang mas seryosong bahagi ng kanyang paglalakbay. Hindi na biro ang mga laban. Mas mabilis ang galaw ng kalaban. Mas matalino ang kanilang diskarte. At mas mabigat ang pressure sa bawat desisyon. Sa una, nahirapan si Marco. May mga pagkakataong siya ang nagiging dahilan ng pagkatalo ng team. May mga sandaling pinagdududahan niya ang sarili kung sapat ba ang kanyang kakayahan. Ngunit sa halip na sumuko, mas lalo siyang nagsikap. Pinili niyang matuto. Pinili niyang magpatuloy. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging mahusay siya. Natutunan niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kakampi, magtiwala sa kanilang galaw, at maging leader sa gitna ng laban. At hindi nagtagal, nagsimula silang manalo. Mula sa maliliit na torneo, umakyat sila sa mas malalaki. Dumami ang kanilang panalo at kasabay nito, unti-unting nadagdagan ang kanilang kita. Hindi pa rin ito sapat upang tuluyang makaahon sa kahirapan, ngunit sapat na ito upang maramdaman ni Marco na may direksyon ang kanyang ginagawa. Isang gabi,
habang nakahiga siya sa kanyang kama, hindi siya makatulog. Iniisip niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Ang dating simpleng paglalaro ay naging seryosong laban. Ang dating pangarap ay unti-unti nang nagiging realidad. Ngunit kasabay nito, may mga bagong hamon na dumarating. Mas kaunting oras sa pamilya. Mas kaunting pahinga. Mas mataas na inaasahan mula sa mga taong naniniwala sa kanya. Napapikit si Marco at napabuntong hininga. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Ngunit alam din niyang hindi na siya pwedeng umatras. Dahil sa bawat laban na kanyang tinatahak, hindi lamang siya ang lumalaban. Kasama niya ang kanyang pamilya, ang kanilang mga pangarap, at ang pag-asang balang araw, hindi na nila kailangang mag-alala kung may makakain pa ba sila kinabukasan. Sa dilim ng gabi, tahimik siyang nangako sa sarili. Hindi siya titigil. Hindi siya susuko. At gagawin niya ang lahat upang maabot ang tagumpay na matagal na niyang pinapangarap. Lumipas ang mga buwan na parang mabilis na agos ng ilog. Sa bawat araw na dumaraan, mas lumalalim ang paglalakbay ni Marco sa mundo ng Mobile Legends. Bang Bang. Hindi na lamang siya isang simpleng manlalaro. Unti-unti na siyang nagiging kilala sa kanilang lugar at maging sa online na komunidad. Dumami ang kanyang panalo. Dumami rin ang kanyang responsibilidad. Sa kanilang koponan, siya na ang inaasahan sa mahihirap na sitwasyon. Siya ang gumagawa ng desisyon kapag dikit ang laban. Siya ang tinatawag kapag kailangan ng himala. Ngunit kasabay ng pag-angat ay ang pagbigat ng kanyang dinadala. Hindi na siya basta naglalaro para sa kasiyahan. Sa bawat laban, may nakataya na pera, reputation, at tiwala ng kanyang mga kasama. Isang gabi, matapos ang isang sunod-sunod na panalo sa online tournament, umuwi si Marco na may dalang mas malaking halaga ng pera kaysa dati. Hindi niya mapigilang mapangiti habang iniabot ito sa kanyang ina. "Ma, dagdag po ito sa gastusin," sabi niya. Napatigil ang kanyang ina, halatang nagulat sa halaga. "Saan mo nakuha to, anak?" tanong nito. "Sa laro po," sagot ni Marco. May halong pagod ngunit puno ng pag-asa ang kanyang boses. Tahimik ang kanyang ina sa loob ng ilang segundo. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mag-aalala. "Salamat, anak," mahina nitong sabi. "Pero huwag mong pabayaan ang sarili mo." Ngumiti si Marco, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang unti-unti na niyang pinapabayaan ang ibang bahagi ng kanyang buhay. Sa eskwela, nagsimula nang bumaba ang kanyang marka. Madalas siyang antukin sa klase dahil sa pagpupuyat. Hindi na niya nagagawa ang kanyang mga takdang aralin. May mga guro na napapansin ang kanyang pagbabago. Isang araw, pinatawag siya ng kanyang advisor. "Marco," seryosong sabi ng guro, "napapansin kong hindi ka na katulad ng dati. Ano bang nangyayari sa'yo?" Hindi agad nakasagot si Marco. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat.
May pinagkakaabalahan lang po, sagot niya sa huli. Hindi masama ang magkaroon ng hilig, sabi ng guro. Pero tandaan mo, hindi lang iisa ang laban sa buhay. Tumango si Marco, ngunit kahit siya mismo, hindi niya alam kung paano babalansehin ang lahat. Sa kabilang banda, mas lumalawak ang kanyang mundo. Nakilala siya ng mas maraming manlalaro. May mga nag-iimbita sa kanya sa mas malalaking torneo. May mga pagkakataon na kailangan na nilang bumiyahe sa ibang lugar para lumaban. Isang pagkakataon, sumali sila sa isang mas malaking kompetisyon sa Maynila. Doon niya unang naranasan ang totoong pressure. Hindi na ito katulad ng mga nakasanayan niyang laban. Ang mga kalaban ay mas sanay, mas disiplinado at mas handa. Ang bawat galaw ay pinag-isipan. Ang bawat desisyon ay may katumbas na resulta. Sa unang laban pa lamang, muntik na silang matalo. Nararamdaman ni Marco ang kaba sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay at tila bumibigat ang bawat segundo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, pinili niyang kumalma. Inalala niya kung bakit siya nagsimula. Hindi para sa kasikatan, hindi para sa papuri, kundi para sa kanyang pamilya. Huminga siya ng malalim at muling tumutok sa laro. Sa huling bahagi ng laban, nagawa niyang pamunuan ang kanyang koponan sa isang matinding pagbawi. Isang maayos na plano, isang tamang galaw, at isang matibay na tiwala sa kanyang sarili ang nagdala sa kanila sa panalo. Pagkatapos ng laban, napaupo siya, pagod na pagod. Hindi lamang katawan niya ang napagod, kundi pati ang kanyang isip. Doon niya napagtanto, may kapalit ang tagumpay. Hindi ito basta dumarating ng walang sakripisyo. Habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang piniling landas. May mga gabi na hindi siya makatulog. May mga araw na pakiramdam niya ay pagod na siya, ngunit kailangan pa rin niyang magpatuloy. At higit sa lahat, may mga pagkakataon na tinatanong niya ang sarili, hanggang saan niya kayang dalhin ang lahat ng ito? Isang gabi, habang mag-isa siyang naglalakad pa uwi, napatingala siya sa langit. Tahimik ang paligid. At sa katahimikang iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang lungkot. Hindi dahil sa siya ay nabibigo, kundi dahil unti-unti niyang napapalayo ang sarili sa mga bagay na dati ay mahalaga sa kanya. Ngunit kahit ganoon, pinili niyang magpatuloy. Dahil para kay Marco, hindi na ito basta laro. Isa na itong laban para sa kinabukasan. At handa niyang bayaran ang anumang presyo. Kahit hindi pa niya lubos na alam kung gaano ito kabigat. Habang patuloy na umaangat si Marco sa mundo ng Mobile Legends, bang-bang, unti-unti ring nagbabago ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na siya ang simpleng batang laging nakatsinelas at tahimik lamang sa gilid. Ngayon, may mga bumabati na sa kanya sa kalsada. May mga kabataang humihingi ng tips. May mga kapwa manlalaro na gustong makipaglaro o makipagkaibigan. Sa una, hindi siya sanay sa ganitong atensyon.
Ngunit habang tumatagal, nasanay siya at lihim na nagustuhan ito. Isang araw, habang nasa computer shop siya, may ilang kabataan ang lumapit sa kanya. "Kuya Marco, ikaw po yung nanalo sa torneo sa Maynila, di ba?" tanong ng isa. Ngumiti si Marco at bahagyang tumango. "Ang galing mo po. Pwede po ba kaming sumabay sa'yo maglaro?" Sabik na sabi ng isa pa. Sa simpleng sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam na pumasok sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagiging mahalaga. Unti-unti, nagsimula siyang magbago. Mas naging kumpiyansa siya sa sarili. Mas naging palasalita. At minsan, hindi niya namamalayan, nagiging mayabang na siya. Sa kanilang koponan, napansin din ng kanyang mga kasama ang pagbabago. "Parang iba ka na ngayon, ha?" Biro ng isa niyang kakampi. "Hindi ka na tulad ng dati." Ngumiti lamang si Marco, ngunit sa loob-loob niya, may bahagi ng kanyang sarili na unti-unting lumalayo sa kung sino siya noon. Kasabay ng kanyang pag-angat ay ang pagdami ng oportunidad. May mga online streamer na gustong makipag-collab sa kanya. May mga maliliit na sponsor na nag-aalok ng tulong kapalit ng pagbanggit sa kanila sa kanyang mga laro. May mga taong handang magbigay ng pera kapalit ng kanyang oras at talento. Hindi nagtagal, nagsimula na rin siyang kumita ng mas malaki. Nakabili siya ng sarili niyang cellphone, isang bagay na dati ay pinapangarap lamang niya. Hindi na niya kailangang manghiram. Hindi na niya kailangang maghintay sa computer shop. Ngunit kasabay ng mga biyayang ito ay ang pagdating ng tukso. Mas maraming oras sa laro. Mas kaunting oras sa pamilya. Mas kaunting pakialam sa eskwela. Isang gabi, umuwi si Marco ng gabi na. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ama na naghihintay. "Anong oras na, Marco?" Seryosong tanong nito. "May practice lang po, tay," sagot niya, umiwas ng tingin. "Halos gabi-gabi ka ng ganyan," sabi ng kanyang ama. "Nakakalimutan mo na yata ang ibang responsibilidad mo." Napabuntong hininga si Marco. "Para po ito sa atin, tay." "Hindi lang pera ang mahalaga," sagot ng kanyang ama, may bigat ang boses. "May mga bagay na hindi mo na mababawi kapag nawala." Hindi na sumagot si Marco. Sa halip, pumasok na lamang siya sa kanyang kwarto. Ngunit kahit nakahiga na siya, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isip ang mga salita ng kanyang ama. Tama ba ang kanyang ginagawa? O unti-unti na siyang naliligaw? Kinabukasan, mas pinili niyang huwag isipin ang lahat. Muli siyang bumalik sa laro. Muli niyang hinanap ang saya sa bawat laban. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. May halong pressure, may halong pagod, at may halong pagdududa. Sa gitna ng lahat, may isang malaking torneo ang inanunsyo. Isang kompetisyong may mas malaking premyo, mas mataas na antas, at mas maraming manlalarong lalahok. Ito na ang pagkakataong matagal niyang hinihintay.
Ngunit kasabay nito ay ang mas mabigat na responsibilidad. Mas matinding training, mas maraming sakripisyo, mas malaking panganib. Habang tinitingnan niya ang detalye ng torneo, napahawak siya sa kanyang cellphone. Sa maliit na screen na iyon, naroon ang kanyang pangarap. Ngunit naroon din ang posibilidad ng kanyang pagkatalo. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Marco. Hindi sapat ang galing. Hindi sapat ang determinasyon. Kailangan niyang piliin kung anong klaseng tao ang gusto niyang maging habang tinatahak ang landas na ito. Dahil ang tunay na laban ay hindi lamang sa loob ng laro, kundi sa loob ng kanyang sarili. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Marco. Ang malaking torneo na magbibigay ng pagkakataon upang tuluyang mabago ang kanyang buhay ay magsisimula na. Mula sa simpleng laban sa computer shop, narito na siya ngayon. Hahakbang sa isang kompetisyong puno ng pinakamahusay na manlalaro ng Mobile Legends. Bang-bang sa iba't ibang lugar. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco ang tunay na bigat ng kanyang pangarap. Hindi na ito basta laro. Isa na itong laban na maaaring mag-angat o tuluyang magpabagsak sa kanya. Sa araw ng torneo, maaga pa lamang ay gising na siya. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kanilang bahay. Pinagmamasdan ang unti-unting pagliwanag ng langit. Sa kanyang kamay ay hawak ang kanyang cellphone, ang parehong bagay na naging simula ng lahat. Ngunit ngayon, tila mas mabigat ito, mas mahalaga, mas delikado. "Anak," tawag ng kanyang ina mula sa loob ng bahay. "Kumain ka muna bago ka umalis." Tumayo si Marco at pumasok. Tahimik silang nag-almusal, walang masyadong usapan, ngunit puno ng damdamin ang bawat sandali. Bago siya umalis, hinawakan siya ng kanyang ina sa balikat. "Mag-ingat ka," sabi nito. "At kahit ano pa ang mangyari, proud kami sa iyo." Napangiti si Marco, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya pwedeng matalo. Hindi ngayon. Hindi sa laban na ito. Pagdating sa venue, agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya. Maraming manlalaro, iba't ibang koponan, at bawat isa ay may iisang layunin: manalo. Nakilala niya ang ilan sa mga kalaban. May mga veterano, may mga sikat na sa online, at may mga katulad niyang nagsimula sa wala. Sa unang laban, kinakabahan siya. Ngunit nang magsimula ang laro, unti-unti niyang nawala ang takot. Bumalik ang kanyang instinct. Bumalik ang kanyang kumpiyansa. At tulad ng dati, pinamunuan niya ang kanyang koponan. Isa-isa nilang nalampasan ang mga kalaban. Hindi naging madali. May mga laban na halos matalo sila. May mga pagkakataon na nagkamali siya. Ngunit sa bawat pagkakamali, mas lalo siyang tumitibay. Hanggang sa makarating sila sa semifinals. Dito nagsimula ang pinakamahirap na bahagi. Ang kanilang kalaban ay kilala, isang koponang matagal nang naglalaro, may sponsor, at may karanasan sa malalaking torneo.
Sa simula pa lamang, ramdam na ni Marco ang kanilang lakas. Mabilis ang kanilang galaw. Maayos ang kanilang komunikasyon. At tila alam nila ang bawat susunod na hakbang. Sa kalagitnaan ng laban, nahuhuli ang koponan ni Marco. Unti-unting nawawala ang kanilang pag-asa. Naririnig niya ang kaba sa boses ng kanyang mga kakampi. Nararamdaman niya ang pressure sa bawat segundo. Ngunit sa sandaling iyon, may naalala siya. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga sakripisyo, ang lahat ng pinagdaanan niya para makarating sa puntong ito. Hindi siya pwedeng sumuko. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Laban lang, sabi niya sa kanyang koponan. Kaya pa natin to. Sa huling bahagi ng laban, gumawa siya ng isang matinding diskarte. Isang galaw na puno ng panganib, isang desisyong maaaring magpanalo o magpatalo sa kanila. At sa sandaling iyon, nagbago ang takbo ng laban. Unti-unti silang bumawi, hanggang sa tuluyan nilang maagaw ang panalo. Nag-uumapaw ang sigawan sa paligid. Hindi makapaniwala ang lahat. At si Marco, tahimik lamang na napaupo. Pagod. Ngunit masaya. Isang hakbang na lamang, finals na. Ngunit kasabay ng kanilang tagumpay ay ang pagdating ng bagong hamon. Mas malakas na kalaban, mas mataas na pressure, at mas malaking responsibilidad. Habang naghahanda para sa huling laban, napansin ni Marco ang kanyang sarili. Hindi na siya ang batang nangangarap lamang. Isa na siyang mandirigma sa larangang pinili niya. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, alam niyang may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa panalo. At iyon ay ang hindi niya paglimot sa kung sino siya. Sa gabing iyon, bago ang finals, tahimik siyang nagdasal. Hindi para humiling ng panalo, kundi para humiling ng lakas ng loob. Anuman ang maging resulta, dahil sa laban na ito, hindi lamang pera ang nakataya, kundi ang direksyon ng kanyang buhay. Dumating ang araw ng finals. Maaga pa lamang ay gising na si Marco, ngunit hindi tulad ng mga nakaraang laban, kakaiba ang pakiramdam niya ngayon. Hindi ka ba ang nangingibabaw, kundi isang mabigat na katahimikan, parang bago ang isang bagyo. Tahimik siyang nakaupo, hawak ang kanyang cellphone, iniisip ang lahat ng pinagdaanan niya mula nang una niyang mahawakan ang Mobile Legends. Bang bang! Mula sa panghihiram lamang ng gadget hanggang sa puntong ito, isang hakbang na lang ang layo mula sa pinakamalaking tagumpay sa kanyang buhay. Ngunit sa likod ng pangarap na iyon, may tanong na bumabagabag sa kanya. Handa na ba talaga siya? Pagdating sa venue, mas ramdam ang tensyon. Mas marami ang tao. Mas maingay ang paligid. Mas mataas ang inaasahan ng lahat. Ang kalaban nila sa finals ay ang koponang matagal nang kinikilala sa larangan. Kilala sa disiplina, bilis,
at halos walang pagkakamali sa kanilang laro. Habang nakaupo si Marco kasama ang kanyang mga kakampi, napansin niyang tahimik ang lahat. Walang nagbibiro. Walang nag-uusap. Lahat ay nakatuon sa iisang bagay, ang laban. Guys, mahinang sabi ni Marco, ito na yon. Hindi tayo umabot dito para umatras. Unti-unting tumingin sa kanya ang kanyang mga kakampi. Hindi man tayo ang pinakamalakas, dugtong niya, alam ko na kaya nating lumaban. Sa simpleng mga salitang iyon, tila nabuhayan ang kanyang koponan. Nagsimula ang laban. Sa unang minuto pa lamang, ramdam na ang lakas ng kalaban. Mabilis silang kumilos, organisado ang kanilang galaw, at tila laging isang hakbang ang lamang. Sinubukan ni Marco na sabayan ang kanilang bilis. Ngunit sa kalagitnaan ng laro, nagsimula silang mahirapan. Unti-unting nawawala ang kontrol sa mapa. Isa-isa silang napapatumba. At sa bawat segundo, lumalayo ang kanilang tsansa na manalo. Nararamdaman ni Marco ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang hangganan ng kanyang paglalakbay? Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang ina na tahimik na nagtitiis. Ang kanyang ama na araw-araw na lumalaban para sa pamilya. Ang kanyang sarili na nangakong hindi susuko. Napapikit siya sandali. At sa pagmulat niya, may kakaibang linaw ang kanyang isipan. Hindi siya naglaro para matakot. Hindi siya naglaro para umatras. Naglaro siya para lumaban. Sumunod kayo sa akin, matatag niyang sabi sa kanyang koponan. Sa sandaling iyon, binago niya ang kanilang estratehiya. Isang hindi inaasahang galaw, isang mapanganib na plano, at isang huling pag-asa. Unti-unti, nagsimulang magbago ang laban. Nakabawi sila, nakahanap ng puwang, at sa bawat maliit na tagumpay, bumabalik ang kanilang kumpiyansa. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa huling bahagi ng laro, pantay na ang laban. Isang pagkakamali na lamang ang magtatakda ng kanilang kapalaran. Tahimik ang paligid. Walang nagsasalita. At sa gitna ng katahimikan, gumawa si Marco ng huling desisyon. Isang atake. Isang pagkakataon. Isang sugal. Sa loob ng ilang segundo, nagbanggaan ang dalawang koponan. Sunod-sunod ang galaw. Mabilis ang bawat pangyayari. At bago pa man nila lubos na maunawaan ang nangyayari, natapos ang laban. Napatigil si Marco. Hindi siya agad makagalaw. Hindi niya agad malaman kung ano ang nangyari. Hanggang sa marinig niya ang sigawan sa paligid. At doon niya napagtanto. Tapos na. Ang laban na magpapasya ng lahat. Ngunit sa sandaling iyon, hindi pa niya alam kung siya ba ay nanalo o tuluyang natalo. Unti-unting bumalik ang tunog sa paligid ni Marco. Ang sigawan, ang palakpakan, ang ingay ng mga tao na tila sabay-sabay na sumabog sa isang sandali.
Nakatitig lamang siya sa screen, hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nakita. At nang tuluyan niyang maunawaan ang lahat, nanalo sila. Ang koponan ni Marco ang nagwagi sa finals. Ang laban na akala niya'y katapusan na ay naging simula ng kanyang pinakamalaking tagumpay. Lumapit sa kanya ang kanyang mga kakampi. Yakap-yakap siya, halos hindi mapigilan ang tuwa. "Nanalo tayo!" sigaw ng isa. "Ginawa natin!" dagdag pa ng isa. Ngunit si Marco, tahimik lamang. Hindi dahil hindi siya masaya, kundi dahil sa sobrang bigat ng emosyon na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat. Ang kanilang maliit na bahay, ang pagod ng kanyang mga magulang, ang mga gabi ng pagpupuyat, ang mga pagkatalo at pagdududa. At ngayon, narito siya sa tuktok. Tinawag ang kanilang koponan sa entablado. Isa-isa silang umakyat at sa harap ng maraming tao, ibinigay sa kanila ang kanilang premyo. Mas malaki kaysa sa inaasahan ni Marco. Mas malaki kaysa sa anumang napanalunan niya noon. Habang hawak niya ang tropeyo, naramdaman niya ang bigat nito. Hindi lamang bilang isang gantimpala, kundi bilang simbolo ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang buhay. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Dumami ang kumontak sa kanya. May mga organisasyon na gustong kunin siya. May mga sponsor na nag-aalok ng kontrata. May mga taong handang magbigay ng oportunidad na dati ay hindi niya kayang abutin. Hindi nagtagal, napabilang si Marco sa isang mas kilalang koponan. Mas profesional, mas organisado, mas mataas ang antas. Ngunit kasabay ng pag-angat ay ang pagbigat ng kanyang responsibilidad. Mas mahigpit ang training, mas kaunti ang pahinga. Mas mataas ang inaasahan. Hindi na sapat ang pagiging magaling. Kailangan niyang maging perpekto. Sa kanyang bagong mundo, napansin ni Marco ang pagbabago sa kanyang sarili. Mas naging seryoso siya. Mas naging tahimik. At minsan, mas naging malayo sa kanyang pamilya. May mga araw na hindi na siya nakakauwi ng maaga. May mga pagkakataon na hindi na niya nakakausap ang kanyang mga magulang. At kahit nandyan pa rin ang kanyang layunin, unti-unti niyang nararamdaman ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagkawala. Isang gabi, habang mag-isa siya sa kanyang silid matapos ang mahabang araw ng training sa Mobile Legends, bang-bang, napahiga siya at napatingin sa kisame. Tahimik ang paligid. At sa katahimikang iyon, napatanong siya sa sarili, ito ba ang gusto niyang buhay? May pera na siya. May pangalan na siya. May pagkakataon na siya. Ngunit bakit parang may kulang? Napapikit siya at napabuntong hininga. Sa kabila ng kanyang tagumpay, may bahagi ng kanyang sarili na tila napapagod. Hindi sa laro, kundi sa bigat ng lahat ng dala nito. Ngunit alam niyang wala na siyang atrasan.
hindi na siya maaaring bumalik sa dati. Dahil ngayon, hindi na lamang siya lumalaban para sa pangarap. Lumalalaaban na rin siya para mapanatili ang lahat ng kanyang naabot. At sa mundong kanyang pinasok, isang bagay ang malinaw. Mas mahirap panatilihin ang tagumpay kaysa makamit ito. Sa paglipas ng mga buwan, matapos ang kanyang malaking tagumpay, tuluyan nang nagbago ang mundo ni Marco. Hindi na siya ang batang nangangarap lamang sa isang sulok ng computer shop. Isa na siyang kilalang manlalaro sa komunidad ng Mobile Legends. Bang bang, may kontrata, may sponsor, at may pangalan na kinikilala ng marami. Ngunit habang tumataas ang kanyang estado, unti-unti ring lumalayo ang kanyang sarili sa dating buhay na kanyang pinanggalingan. Lumipat siya sa isang gaming house kasama ang kanyang bagong koponan. Doon, halos araw-araw ay puro ensayo, scrimmage, at mga laban ang kanyang ginagawa. May schedule ang bawat oras, mula paggising hanggang pagtulog. Wala nang espasyo para sa ibang bagay. Sa simula, inakala niyang ito na ang perpektong buhay. Walang iniintinding gastusin. May sapat na pagkain. May mga kagamitan na dati ay pinapangarap lamang niya. Ngunit habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam na dahan-dahang sumisiksik sa kanyang dibdib. Isang uri ng pagod na hindi nawawala kahit gaano pa siya magpahinga. Isang lungkot na hindi niya maipaliwanag. Hindi na siya nakakatawa tulad ng dati. Hindi na siya basta masaya sa simpleng panalo. At higit sa lahat, hindi na niya madalas makausap ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kama, tinignan niya ang kanyang cellphone. Matagal na rin niyang hindi kinakamusta ang kanyang ina. Nag-atubili siya sandali bago tuluyang tumawag. "Hello, Ma?" Mahina niyang sabi. "Marco?" Agad na sagot ng kanyang ina, halatang nagulat ngunit masaya. "Kumusta ka na, anak?" "Okay lang po," sagot niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Miss ka na namin dito," dugtong ng kanyang ina. Napatahimik si Marco. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. "Busy lang po talaga," sabi niya sa huli. "Naiintindihan namin," sagot ng kanyang ina. "Pero huwag mong kalimutan na nandito lang kami." Matapos ang tawag, matagal na nakaupo si Marco. Parang may mabigat na bagay na nakapatong sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, bakit parang may nawawala? Kinabukasan, muling bumalik sa normal ang lahat. Ensayo, laban, training, paulit-ulit na siklo. Ngunit sa bawat araw, mas lalo niyang nararamdaman ang pagod. Isang araw, habang nasa gitna sila ng practice, nagkamali si Marco. Isang simpleng desisyon na naging dahilan ng pagkatalo ng kanilang team sa scrimmage. Agad siyang pinuna ng kanilang coach. "Marco, nasaan ang focus mo?" Matigas na tanong nito. Tahimik lamang siya. Hindi niya maipaliwanag ang nangyayari sa kanyang sarili. "Hindi sapat ang talento," dagdag coach. "Kung hindi ka committed, mawawala ka rin dito."
Tumango si Marco, ngunit sa loob-loob niya parang may nabasag. Hindi niya alam kung pagod lang ba ito o may mas malalim na dahilan. Habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging tahimik. Mas lalo siyang nag-iisa. At sa kabila ng kanyang tagumpay, unti-unti siyang naliligaw. Isang gabi, hindi siya makatulog. Tumayo siya at lumabas ng gaming house. Tahimik ang paligid. Walang ingay. Walang pressure. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ngunit kasabay nito ay ang isang tanong. Ito ba talaga ang buhay na gusto niya? O naligaw na siya sa daan na kanyang tinatahak? Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalsada, napapikit si Marco. At sa sandaling iyon, naramdaman niya, hindi sapat ang tagumpay kung nawawala naman ang sarili. Mula sa gabing iyon sa labas ng gaming house, may nagbago kay Marco. Hindi agad malinaw. Hindi agad malakas. Ngunit sapat upang maramdaman niyang hindi na siya maaaring magpatuloy sa parehong paraan. Kinabukasan, bumalik siya sa kanilang training, ngunit iba na ang kanyang pananaw. Hindi na lamang siya basta sumusunod sa agos. Nagsimula siyang mag-isip, hindi lang bilang manlalaro ng Mobile Legends, Bang Bang, kundi bilang isang anak, isang tao, at isang batang may pangarap na hindi dapat mawala sa sarili niyang landas. Sa gitna ng practice, muli siyang nagkamali. Napatingin sa kanya ang coach. Marco, seryosong sabi nito, kung hindi ka pa handa, sabihin mo lang. Dati, tatahimik lang siya. Dati, tatango na lang siya at magpapatuloy kahit hindi niya naiintindihan ang sarili. Ngunit ngayon, naglakas loob siya. Coach, sabi niya, medyo nanginginig ang boses. Pagod po ako. Pero hindi lang po sa laro. Napatahimik ang buong team. Hindi nila inaasahan ang ganoong sagot. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng coach. Huminga ng malalim si Marco. Parang nawawala na po ako. Hindi ko na po alam kung para saan pang tuminsan. Tahimik ang paligid. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsasalita bilang isang pro player, kundi bilang isang batang napagod. Hindi agad nagsalita ang coach. Ngunit hindi rin siya nagalit. Sa halip, tumango ito ng marahan. Normal yan, sabi nito. Lahat ng dumadaan dito, nararanasan yan. Ang tanong, ano ang gagawin mo ngayon? Hindi agad nakasagot si Marco. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi sapat ang basta magpatuloy. Kailangan niyang ayusin ang sarili niya. Simula noon, unti-unti siyang nagbago. Hindi niya iniwan ang laro. Ngunit hindi na niya hinayaan na ito ang magdikta ng buong buhay niya. Nagsimula siyang maglaan ng oras para sa kanyang sarili. Tumawag siya sa kanyang pamilya ng mas madalas. Nakinig siya sa kanyang katawan kapag siya'y pagod. At higit sa lahat, tinanggap niya na hindi niya kailangang maging perpekto sa lahat ng oras. Sa mga sumunod na laban, hindi agad bumalik ang kanyang dating husay. May mga pagkakamali pa rin. May mga talo.
Ngunit sa bawat araw, mas nagiging malinaw ang kanyang isip. Mas nagiging matatag ang kanyang puso. Isang araw, nagkaroon muli sila ng mahalagang laban. Hindi ito kasing laki ng finals na kanyang napanalunan noon. Ngunit para kay Marco, mas mahalaga ito. Dahil ngayon, hindi na lamang siya lumalaban para manalo. Lumalalaban siya bilang sarili niyang buo. Sa gitna ng laban, may pagkakataon na maaari siyang gumawa ng isang mapanganib na galaw. Isang desisyong dati ay pipiliin niya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, nag-isip siya, hindi lamang sa panalo, kundi sa tamang paraan. Pinili niyang maglaro ng maayos kasama ang kanyang team at hindi bilang isang taong gustong patunayan ang sarili. At sa pagkakataong iyon, nanalo sila. Ngunit iba ang pakiramdam. Mas tahimik. Mas totoo. Hindi ito panalong puno ng ingay, kundi panalong puno ng kapayapaan. Pagkatapos ng laban, umupo si Marco at napangiti. Sa wakas, naiintindihan na niya. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo para maging matagumpay. Minsan, ang pinakamahalagang panalo ay ang pagbabalik sa sarili. At sa sandaling iyon, alam niyang handa na siyang harapin ang huling yugto ng kanyang paglalakbay. Hindi bilang batang naligaw, kundi bilang taong natutong bumangon. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pagbabagong pinagdaanan ni Marco. Hindi na siya ang batang basta sumusunod sa agos ng tagumpay. Hindi na rin siya ang manlalarong nalulunod sa pressure at pagod. Sa halip, isa na siyang mas matatag, mas mahinahon, at mas malinaw ang layunin sa buhay. Patuloy pa rin siyang naglalaro ng Mobile Legends, Bang Bang, ngunit iba na ang kanyang pananaw. Hindi na lamang ito tungkol sa panalo o pera. Ginawa niya itong isang instrumento, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga taong mahalaga sa kanya. Sa tulong ng kanyang kinita, unti-unti nilang naayos ang kanilang bahay. Napalitan ang tumutulong bubong. Nagkaroon ng mas maayos na higaan. Hindi na nila kailangang mag-alala tuwing umuulan. Ang kanyang ama ay hindi na kailangang magtrabaho ng sobra-sobra. Ang kanyang ina ay nabawasan ang paglalabada. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marco na unti-unti niyang natutupad ang kanyang pangako. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang layunin. Isang araw, bumalik siya sa kanilang baryo matapos ang matagal na panahon. Pagdating niya, sinalubong siya ng mga batang dati niyang kasabay sa computer shop. May mga ngiti sa kanilang mga mukha at may paghangang makikita sa kanilang mga mata. "Kuya Marco, ikaw na po talaga yung sikat," sabi ng isa. Ngumiti siya, ngunit hindi na tulad ng dati na puno ng pagmamataas. Sa halip, may kababaang loob na sa kanyang kilos. Sa araw na iyon, nagpasya si Marco na gumawa ng isang bagay na hindi niya inaasahan noon. Nakipag-usap siya sa may-ari ng computer shop. At gamit ang kanyang ipon, tumulong siyang ayusin at palawakin ito. Nagbigay siya ng mas maayos na kagamitan.
Naglaan siya ng oras upang turuan ang mga kabataan kung paano maglaro, hindi lamang para manalo, kundi para matuto ng disiplina, respeto, at tamang pag-uugali. Hindi masama ang mangarap, sabi niya sa mga batang nakapaligid sa kanya. Pero huwag ninyong kalimutan kung sino kayo at kung saan kayo nagsimula. Tahimik silang nakinig. Sa simpleng sandaling iyon, nakita ni Marco ang sarili niya sa kanila, isang batang may pangarap, naghahanap ng direksyon. At doon niya lubos na naunawaan. Hindi lang pala siya nagtagumpay para sa sarili niya. Nagtagumpay siya para magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy si Marco sa kanyang karera. May mga panalo, may mga pagkatalo. Ngunit hindi na siya natitinag tulad ng dati. Dahil alam na niya kung ano ang tunay na mahalaga. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang tahimik na paligid, napangiti siya. Hindi na siya naghahabol. Hindi na siya naliligaw. Sa wakas, natagpuan na niya ang balanse. Ang laro ay nanatiling bahagi ng kanyang buhay. Ngunit hindi na ito ang kumokontrol sa kanya. At sa kanyang puso, malinaw ang isang katotohanan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng panalo o laki ng kita, kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong biyaya upang makatulong sa iba at manatiling totoo sa sarili. Sa simpleng baryong iyon sa Rizal, may isang batang minsang nangarap at natutong maging higit pa sa kanyang pangarap.